Amen. Maraming salamat po sa ating chief deacon at magandang hapon po sa inyong lahat. Para po ay tayo sa ating prayer meeting.
So, sa ating pagbabalita ay nausog po. Nausog. Ang schedule ng Talent Festival. Palagay ko, hindi ready ko mga kasamahan natin. Tayo ready. Pero, sige po, we abide on what the Pasampa schedule. Target po ay August na. Ayaw pa. Tapos na yung capsule Nakita ko. Pinturado na nga sabi ko, papagamit ko na lang ito ng pastor ko. Simple na tayo na August dito. Kaya magtatalent test tayo. Tayo ngayon nagtatayo. At least, hindi na sa akin yung pang-intindi. Lilipat na doon sa kabila. Pag-ayos. At doon na rin siguro yung mga laging meeting place. Ibalik po, yan ang kalooban ng Panginoon at maging masaya tayo. So, kanina pong umaga ay kasama ko ilang kapatiran. Nag-ayos lang po tayo ng mga pangangailangan sa bangko. Kasi po ay para sa ating bagong pangalan. Kailangan malagay na sa bagong pangalan yung ating account. Sinasarado yung luma at bubuksan yung panibagong bankbook. Kailangan po may requirements pang kailangan. Nagawa namin na isara namin yung old account natin. So ayun po, madadali din po natin yun para sa bagong account po natin. Kasama sa Tilea, si Tilaida, si Tilami, at saka ako. Kasama ko sa Kristal, si Buster. So yun po, tapos po ay sa linggo ay magpapamiting lang po tayo sa ilang concert po natin para pa sa mga susunod pang mga usapin para po paano pa lang may ayos na po natin sa linggo naman po yun. Okay, so far yun po yung ating mga announcement. Ang mga gawain pa natin ay nakaraos na. Salamat po sa mga tumulong sa ating IBMF Directors Meeting. Naganap po ng Martes. Lahat ng pastors natin, mga directors, nandito po sila. At for the last time, nakita sila yung ating bahay sa bahay. Pa-picture na kayo, mas yun ang picture to. So, yun po, nag-picture sila. At yun nga, i-report na natin yung ating mga person po dito. At yun po, at sa awa ng Panginoon, nakaranas naman po. At salamat po sa lahat ng mga tumulong. Nagluto, nag-ready ng tanghalian po. Nandiyan si Baby, si Biggie, si Ate, si Irene, sino po bang nandun? Ate Ele, Ate Lea, nagsitulong po lahat. At nasiyahan naman po sila sa tanghalian. Nabusog po sila. Ate Risa, yun, niluluto daw sa Ate Risa, yung masarap na, yung nakatapal, sarap siya. Yun, si Kapeche. So, alam niyo naman, mga may edad na yung Pasko, tama-tama yung tilapia na nasa dahon, sariwang-sariwa. So, yun po, so far, alam ano pa nang gagawin natin sa May. Mali ba yung request, may request yung mga young professional. Pero siyempre, upuan pa rin natin yan. Parang local camp. Kasi nami-miss nila yung camp medyo nainggit dun sa youth camp sa Dasol. Dun sa pitong campers po natin. So, sila po, tingnan natin magiging sitwasyon yun naman ang kanilang nire-request. Okay, mag-alala mga young pro, hindi naman sayang yung practice nyo. At least na-practice nyo na. Hindi na kayo mahirapan, may peace na kayo, meron na kayo, hindi na kayo nag-iintindi
So, ayun lang po mga kapatid, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain. At wala, tawagan po natin si Chief Tito. Thank you po, Masam. At so ngayon po na ito ay sigurado meron tayong mga magte-testimony na. Hindi na natin talaga namin. Tawagin na natin isa-isa. Sige, sino bang mauna? Ayan. Okay. Mainit-init pa ang water. Okay, sunod-sunod na kayo. Una po, sa akin po, una po talaga, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po, nakasama po ako sa camp. Kasi po, yung unang plano po talaga sa akin na hindi na po dapat sana ako makasama sa camp. Kasi may ayusin pa po kami pamilya. At saka, ayun po, expected ko na po sana na hindi na po makasama sa camp. Pero po, by God's will po, nakasama po ako. Kaya nakasama ko pa rin po sila. During camp po, ayun po, kasama po sila, alala ko yung apat, pero kasama po sila, makikita ko po kung paano po sila nag-through as Christians po, lalo na po yung mga unexpected po na di ko po akala sila po yung parang nabigla lang din po ako kasi nakita ko din po na kung paano po sila galawin ng Panginoon po dun sa kanila. Nakita ko kung paano po sila pantay po ng Panginoon lalo na po sa mga teachings po na nasa camp. Kasi po namin po tinuturo po sa camp. About po talaga sa identity po ng Christian. Kaya po, yung sa camp po ay sobrang saya po. Nag-enjoy po kami lahat. Lalo na po sila yung mga first times po po kasama. Mas nagturo po kami magkakasama po. Kasi po, kada gabi nag-usap-usap kami sa mga bed. Tapos yung third night po, nagkausap-usapan kami ng mga seryoso. Nag-testimony po kami sa isa't isa. Then po, medyo po na may naalam po kami sa isa't isa. Then, at the end of camp po, ito po, sabi nga po sa camp, na natutunan ko po dun sa camp. Hindi po sa camp ang labanan, ay sa labas po. Kasi po, sa camp, pwede ka pong sa camp po matututin na po. Mamabantay ka po ng mga pastors, pati po mga workers po doon. At magpo-focus ka po talaga sa Panginoon. Pero po, ang totoong laban po talaga ay sa labas. Kung ano yung ginagawa mo sa camp, dapat makikita din sa'yo sa labas. Tapos, at saka, yung natutunan ko rin po ay hindi pa po tapos natin ng Panginoon. May purpose pa rin po tayo. So, pag sa tingin po natin na wala po tayong purpose, wala po tayong silbi, huwag niyo po isipin yun. Lagi po natin isipin na may gagawin po tayo at yung plano po sa atin ng Panginoon. At nagpapasalamat lang po talaga sa lahat ng mga nag-support po sa kanila po, lahat po ng mga tulong sa nila. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, ginawa niya po posible na kala ko di po makakasakap, pero nakakita po ako. Yun na po. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Masaya po ako na nakasama ako ng pamilya kasi second time ko na po makasama ng pamilya. And then yung first time ko, sobrang saya po talaga. And yung second time ko, sobrang saya din po talaga na makasama ng pamilya. Imagine, nag-wait ako ng napakatagal para makasama ulit ng ganung pam. And napaka-grateful ako sa mga tumulong sa amin, nag-sponsor sa amin sa camp na yun. And hindi ko na mapapagkitin yung mga pangalan nyo, pero kilala nyo naman sino kayo. And ginamit ko yung instrumento ni Lord para makasama kami sa camp. Yung inisip namin yung imposible is naging posible. Kasi ginamit sila ng Panginoon. At wala namang po imposible sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako during camp na may mga bago kaming kasama and first timer na hindi lang kami makakaranas ng saya ng camp, kundi pati sila din ng mga first timer na sila, yung mga kasama ko sila Gab, sila Justin, si Jerome, si Carl Nigel, si Carl Jacob,
ko at si Joshua, maging ako, naging masaya kami sa camp na yun kasi sabi namin, akala namin hindi nila kaya makipag-friend sa ibang churches. And ngayon, sobrang dami na nilang kaibigan. So, noong una nahiya silang kumilos, pero nung nakita ko na kaya-kaya nila makipagkaibigan, ayaw na nga nilang pakawalan ng mga naging kaibigan nila eh. Sobrang saya nila, nakikita ko sa kanila na yung dedication talaga nila sa camp na yan. Sabi nila, next camp ulit, sasama ulit sila. Kasi sobrang blessed talaga sila. Maging ako, naging blessed din ako sa kanila kasi yung saya namin nung first camp namin, yung lagi namin ginakwento sa kanila is naranasan din nila. Kumbaga, sa camp kasi, madami kang matututunan na lessons. And sa camp, di ka talaga maiiyak na mag-devotion, kumausap, magkaroon ng mga kaibigan. And ako, nung una, naiilang ako kasi dami kasing bago eh. Dami ko nakikita mga mukha eh. Then, may PBTCA na sector, medyo naiiyak ako. Pero nung second day, ayun, sabi ko, tatanggalin ko yung iya ako. Nasa camp ako. Wala naman ako sa ano eh. Hindi naman ako nasa ibang gawain ng Panginoon. Sabi ko, pag sa camp, di ka introvert, dapat extrovert ka. Pinagsabi na ako sa akin si Pastor nung first camp ko. And then, sobrang saya po talaga, madami activities. And madami din po ako natutunan ako sa Word of God. And madami din po akong may po kasi ako mag-devotion. And ayun, nagagamit ako ni Lord sa pag-devotion, pagkakausap ng mga tao doon. And sobrang dami ko man naging kaibigan eh. Hindi ko na-expect na dadami at dadami magiging kaibigan ko. Kasi expected ko yung kasama ba lang yung magiging kaibigan ko eh. Pero pinakita sa akin ng Panginoon, huwag ka mahiya, magkipagkaibigan ka. And ayun, isa pang natutunan, nagpapasalamat ako kay Lord kasi noong second day kasi nagkaroon kasi ng problema. Kumbaga, pagkatapos namin kumanta yung praise, yung kanta po ng praise and worship namin, biglang umulan. Umulan po ng pagkalakas-lakas dun sa area po namin. Then may ipo-ipo, malakas na hangin, malakas na ulan, kidlat. Kailangan namin tatamaan kami. Sobrang lakas talaga ng kidlat eh. Tapos, sobrang alam po kasi, sabi po kasi ng worship leader namin, wala makakapigil na ulan. Tapos, biglang umulan ng ganung kalakas-lakas. Sabi namin, parang ito yung pinaka-memorable na kanta. Kasi, hindi kami pinabayaan ng Diyos kahit madaming nabasong gamit. Hindi kami pinabayaan ng Diyos, walang nasawi, walang pinawid ng buhay dahil sa mga ganung pangyayari. And sobrang grateful na ako kay Lord kasi iningatan na kami. And simula pagbiyahe pa lang, iningatan talaga kami ng Panginoon. Sabi nga po, doon sa namin, sa kanta, main song po ng pag namin, yung Canvas and Clay. Yung isang line po doon na, you are an artist and a potter and I'm the canvas and the clay. Doon pa lang sa kanta na yun, tayo po yung mismong, si Lord po yung mismong pattern natin. Kumbaga siya yung muhulma sa atin and tayo naman yung clay na minomold niya according to His purpose. And masaya matutunan yung mga ganung bagay na sa identity camp. Sobrang blessed ako talaga sa lesson namin. And sa kanta pa lang na-bless ako, sabi, you are an artist and a potter and I'm the canvas and the clay. Kung iniisip natin walang purpose yung buhay natin, iniisip natin parang wala nang tayong magagawa sa buhay natin, puro failures, iniisip natin parang wala naman akong kwenta, wala naman akong saysay. Pero laging merong binibigay na purpose si Lord. Kung titingnan natin, laging may binibigay na purpose si Lord. Nasa sa atin yun kung titingnan natin yung purpose na yun at gagawin natin yung purpose na yun. At hindi po tayo yung masusunod sa ating mga sarili, kundi si Lord yung masunod sa buhay natin. Yun lang po. Maraming salamat.
especially po kay Kuya Wag po na siya po na yung nagbayad po sa tsaka rin po sa mga nag-sponsor po sa pamasahe po namin po. Nung una rin po kami mga first timer po sa mga naiiyak po talaga kami lumabas sa tent na po kami ng first timer po. Kinabukasan po natin. Marami po kami din yung mga nakakilala po. Marami po naging kaibigan na ibang church. Nagpapasalamat din po kami sa church po sa Second Hand po na po sa kanya. Siyang umaasikaso po sa amin sa mga may namin sa tubig po. Sila po yung nagbibigay sa amin na kailangan namin. Marami rin po kami natutunan po kami yung mga person po sa nagpapasalamat din po kami kay Pagod at ang po sa magkabay po nila sa aming mga person na pinakaibigan po nila kami sa mga tubig. Amen. Salamat po sa ating tatlong makisip na pataan. Kung walang nakasama girls, okay, maraming salamat sa inyo mga kapit. At baka meron pa. Ayan. Sayang naman kasi kung pipigilin ko ngayon share na yan. Nagkakaroon na makakapahagi ng pagpapara. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang taon na dinagdag na po sa buhay ko tsaka po sa edad ko po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan po niya ako ng pagpipigil sa sarili. Kasi po, sa isang taon po kasi, meron po kasi kami swimming. Buwan po siya lagi ng April at saka po ng May. Kaya lang po nung pong April 26 po talaga ang swimming namin. Hindi pa man po pinag-uusapan na. Hindi nga rin po kami nakasama yung pastor. Linggo po kasi. Kaya po, mga ilang araw bago po mag-April 26, nagplano na po sila na itutuloy po basta po April 26 po, taon-taon po yun, kahit ano pumatapat ng araw, tuloy po yun. Nagkataon po, tinanong ako ng mga kapatid ko, kasama daw po ba ka? Sabi ko, anong pecha? 26, di ba? Ate, ako di po ako pwede. Sabi ko ganyan, linggo po yun. Sabi ko, alam naman din yun, nasang ka namin. Ngayon po, tinanong naman ako ng mga pamangkin ko, tita, kasama ka ba? Hindi ako makakasama. Linggo yun. Kung sana, Lunes o hanggang Sabado, pwede kami. Pero pagdating sa linggo, hindi. Noon po linggo na yun, noong araw ng 26, diretsang hindi ako pinansin ng mga kapatid ko at ng mga pamangkin ko. Sabi ko, sa ganung bagay, bakit hindi na ako maunawagan? Sabi ko, sige, sasama kami 25, pero 26 hindi talaga. Ano kasi samba namin? Bakit kaya maghapon pa kayo doon? Oo nga ako. Nagbabaw kami ng tanghali para kami sa pamasahe. Hindi na kami umuwi. Ano naman ninyo? Nakikita naman ninyo na umuwi kami hapon na. Ngayon, hindi ko maano sa sarili ko kung bakit hindi na ako pinapag-usap. Tapos sa Lunes ng hapon, nasa labas ko ako, nakakatulong ako ng damba, sinita ko ng kapatid ko. Yung pong inalahan nila Kuya Carlo, yung ate Susan ko. In-order ko ako noong time na yun. Sabi niya, bakit hindi kayo sumama? Sabi sa akin. Pagka gusto, may pataan. Pag ayaw, may dahilan. Ate, hindi dahilan yun. Talagang ano na namin ako sa Panginoon dahil sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang linggo, isang beses lang hinihingi sa amin ako ng Panginoon. Sabi ko, bakit kukunin pa namin? Sabi ko. Ngayon, medyo nagkakaano na ko kami ng ate ko. Sabi ko, ate, sige, ibabalik ko yung sinabi mo sa akin. Sa'yo po itanong. Sabi mo, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may ganyan. Sige, tanong ko sa'yo. Bakit sinasabi mo ganyan? Pwede naman sila kang mag-absent ng Sabado
Sabado. Pagka gusto nila, nag-absent sila. O bakit yung time na yun, hindi sila mag-absent sa o bakit ako, inaano nyo ako, sabi ko kayo. Ano naman ninyo, sabi ko kayo. Kaya nung ano, medyo nagkakaroon na kami ng ate ko, sabi ko, pigilan, Lord, ako pigilan ko sarili ko, baka mamaya magkabangayin kami ng ate ko. Ayoko ako. Kaya nung ano time na yun, kumito na ako dahil siya mismo, hindi rin siya nakasagot. So sinabi ko yung pagka gusto ko paraan, pagka ayaw, pinahinan. Hindi talaga siya nakaano. Ngayon po, ang problema ko nun, si Edwin po, si Edwin naman nagkakaroon, tinutulungan ng pagkaroon. Yung ate, yung pamangkin ko si Joby, tsaka po siya nag-uusap. So kapag ngayon yung ate ko sa usap po nila, sila kung dalawa ngayon yung nagkaano na, yung nagtalo, eh binabawalan ko po silang dalawa, ayaw ang pabawa. Eh siya mo binabawalan ko, ayaw naman akong tignan. Eh ngayon, yung ano na yun, nagsigawan ko sila sa daan. Tumigil na nga kayo, sabi ko sa kanyang dalawa. Eh yung kapatid ko at pamangkin ko, nakausap na, nagsialis. Sabi ko, ayan, iniwanan na kayo kakang Jobe, sabi ko ganyan. Silang dalawa kayo nagtago. Silang dalawa ng kapatid ko tsaka siya. Tumigil na kayo nga, o nasa lahat kayo, sabi ko. Ayaw pa rin yun. Eh, nasigawan dahil kasi pagod ko si Edwin dahil sa trabaho. Sinabayan ng ate ko, kaya nasigawan siya ni Edwin. Ngayon, nung pagpasok po namin sa bahay, para daw po pinuhusan ng tubig na malamig si Edwin. Dahil po kasi bakit daw, nagawa daw niyang sigawan ng ate ko. Eh ngayon, nanalangin po siya, nangalala po. Kaya nung po kinabukasan, baptiso ng hapon, pumunta ang ate ko sa bahay namin. Hinarang po Edwin. Ate kanya, sorry, pasensya na. Nabigla ako, ay hindi, bahala ka kanya ate ko. Sa loob ko, nagpapakumbaba ng asawa ko sa kanya. Hindi niya patanggapin. Eh ngayon ako naman, parang gusto kong anin ko din ang ate ko na bakit hindi niya paanguligan. Yun lang sa sitwasyon na bakit pinalalaki na pa. Eh ngayon sabi ko ni Edwin, ay hindi kita pa mapasukin sa bahay namin pag di mo ako pinatawad ng gano'n Edwin. O sige na nga, sige, pinapatawad na kita, sabi ng ate ko sa kanya. Kaya ano time mo na yun, yung ano ng Panginoon sa buhay namin, nandun pa rin yung kailangan magpakumbaba ka pa rin. Kahit sabihin mo, ikaw ang sabihin mo, ikaw ang tama, ikaw ang mali, sila yung tama o sila yung mali. Kailangan bilang Kristiyano, nandun pa rin yung pagpipili at pagpapakumbaba para makita natin sa kanila na ganun tayo mga anak ng Panginoon. Kaya po yun po, maraming salamat sa Panginoon. Amen. Salamat, Ate Mary. Dapat talaga pagka Sunday sa Panginoon na panindigan ko na. At mahirap pagka Sunday, nasa ano ka nasa liwaliw ka nakakatakot ko yun. Kaya maging ano rin ko sa akin kung dapat pagkaroon sa Sunday, hindi natin pinagpapalala. Sige, tayo na po tayong lahat. At abitin na po natin ang Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures hearing all. Praise Him above with heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Amen. Okay. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang buong banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Mararamdaman, tinatawag kang kaibigan. Huwag kang patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. At mag-alinlangan, ang puso mo'y iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal na ang kanyang buong banal. Dahil ika'y kanyang mahal.
sa gate, ano? Tama-tama mensahe niya sa Amen. So, yan sa muling tumawag din para po sa ating message ngayon ay naglala po natin ang mga puso para sa ating pagkalis. Tawagin po natin natin ang pastor. Amen. Salamat po sa ating special number. Salamat din sa mga testimony po, mga members natin. Salamat na hindi ko na ibigay sa inyo. Dapat Boy Scout kayo. Whenever you're in camp, you're always alert sa pula. Ano ba dapat gawin para ano kayo? Alam niyo yung sa basurahan kung naiikip yung plastic. At may dala kayong gano'n. Lagi kami may dala gano'n pag kami nagkakama. Ang aming mga damit, nakasecure natin. Bago kami lumabas ng tent, nakapasok lahat din sa plastic bag. Kahit wala niyo, nakalipat na lang kami. Hindi po yung plastic. Yan po yung ano. Tapos pwede mo pag gawin nyo, kapote. Iwaan mo lang yung dili. Ganun po yung Boy Scout. Iniisip mo lang ang pwede. Mga biyahe. Wala dili yun. Amen. Tumakas po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 2 verses 1 to 13. So, babasahin lang natin ang apat. Aklat po ng mga gawa chapter 2 verse 1 to 4. Makikita yung po tayo lahat at pagsundan nyo lang ako po sa inyong mga Bible. Sabi po dito, Acts chapter 2 verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them a cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with one another, with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kaya po siyang magturo sa kami. At magsama po ang aming puso at isip sa mga aral po namin magturo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsipo. This is the time where the disciples of Jesus gathered in one place, waiting for the promise of the coming of the Holy Spirit. Meron namang Holy Spirit noon. Bakit magkakaroon siya? Nung di pa patay si Kristo, ang ministry of the Holy Spirit, when a person believes, the Spirit comes and it will touch the person. So, ay mga disciples, ganun din. Nung sabihin ni Kristo, receive ye the Holy Spirit, tinatch sila ng Holy Spirit. Pero iba naman po itong sitwasyon na ito. It is AD 33. After the death of the Lord, in the day of Pentecost, they were gathered at the temple. Ang tradisyon na aral na natanggap natin, nung magkita-kita ang mga disipulo, pag sinabi kong disipulo, kasama na yung 12 apostol, alam natin, nakikita sila sa upper room o yung second floor ng isang bahay.
Pero ayon dun sa nabasa ko, bumaba ang Holy Spirit hindi doon sa upper room. Doon sa temple. Probably nasa court of the Gentiles sila. Yung court mo kasi na temple, itong parting ito, lugar lang ng mga sacerdote. Yung lugar na yun, sa kabilang partida, high priest lang ang pumapasok doon. Ito, lugar ng Gentiles. Ibig sabihin ng lugar ng Gentiles, every nation pwede dito. So doon nagkakaroon yung mga bintalawa. Pero nanggaling na sila doon sa upper room. So yun po yung aral doon. So, it is the day of Pentecost. They were gathered at the temple. What is the day of Pentecost? The day of Pentecost is the Feast of Weeks. Fiesta ng mga linggo, Feast of Weeks, that count 50 days after the Jews commemorate the Passover. So may Passover yung mga Hudyo, kinabukasan, bibigyan na ng isang araw, yung pang-50 na araw, yun yung day of Pentecost. At yung day of Pentecost na yun, doon na sila nagtitipon. Eh nataon, linggo yun. Opo. Pentecost is the 50th after counting 7 weeks. Mag-count ka ng 7 weeks, papatak pang 50 dulong araw. Ano ba ginagawa pag Pentecost? It is a holiday of the Jews celebrating the first fruits. Celebrate nila sa mga unang bunga, first fruits of the wheat harvest. And the anniversary of the giving of Torah. What is that Torah? Written law in the Mount Sinai. May mga sineselebrate talaga ang day of Pentecost. The day of Pentecost is the time when Moses given the written law to the Israelites. Nung bumaba siya sa bundok na Sinai. Yung pa yung inahalala nila doon. May mga sineselebrate sila. Okay, going back to our what we have read. Some believers says that the New Testament church begins when Jesus called the 12 disciples. Sabi ng mga religion, first New Testament church, si Kristo ang pastor. Yung 12 ang member. Pruweba, treasurer nila si Judas. May treasurer pa. Ibig sabihin, New Testament church na yun. Okay. But I believe it is in the day of Pentecost where the New Testament church properly started. Bakit? Kapatwiran ka naman, nung tawagin ni Kristo yung 12, namatay na siya. Diba? Hindi pa siya namatay. Hindi pa siya na ipapako sa krus. Hindi pa tumitigi sa kanyang dugo. At hindi pa rin panahon ng biyaya. So after na mapako sa krus, doon nagsimula ng mga biyaya. At nung bumaba yung Holy Spirit. So I believe the New Testament church properly started at the time of Pentecost because He already offered Himself to the cross. Kasi tapos na niyang ganapin ang pagliligtas. So our topic for today is the beginning of the New Testament Church. Ang pasimula ng New Testament Church. Now, what the believers do in the beginning of the New Testament Church? Ano ba ang ginawa nila? So tayo, mapanibago tayo. Ito pa rin ang ating gagawin. Number 1,
They are all in one accord. Sila ay palagi nasa isang posisyon. They are all in one accord. Lagi silang magkasama, nagkakatipon. It means ang lakas ng church ay nasa pagtitipon. So it means face-to-face siya. Hindi siya online. Yan ang lagi nila ginagawa. Ano sabi? Acts chapter 2 verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord. Sama-sama sila. The church gathered together face to face. They were in unity, praising and singing to the Lord every first day of the week to celebrate and commemorate the Lord's resurrection. Wala nang pagkita-kita yung mga disciples ni Jesus, hindi nila pinalitan ng Sabat. Alam doktrina yun. Walang kapalit ng Sabat. The Sunday worship did not replace the Sabbath. The Sabbath is always a Sabbath. It is Saturday. But we worship the Lord on Sunday because Sunday where the Lord rose from the dead. So, tuloy-tuloy yun. Ginawa yun ng mga disciples. May doktrina kasi. Yung Sabbath, Sunday na. Ano doktrina ito? Mananatiling ang Sabbath, Sunday. So, the first thing they do, they are all in one accord. Number 2, they are all gathered in one place. Talagang laging may one place. So, mahalaga talaga yung lugar na tipanan. Kahit naman yung nagliligawan, di ba? Saan tayo nakikita? Yeah. Sexuality. No? Anong temple? Doon sa sulok. May tao, wala sa kabilang sulok. Di ba? At least may tipanan. So, mahalaga na yung tipanan. Pagka mayroon kaming gagawin. Anong araw? Merkules. Saan? Sa lugar pa. Anong oras? Alas 9. Anong gagawin? Mag-aayos tayo sa bangko. Ganyan detalyado. Ganyan din ang church. Ganyan organize natin ang maayos. Sometimes, we thought that they were in the upper room, but they are actually in the temple. They have been there in the upper room, but moved to the temple, probably to the Gentile court. Sabi ng Luke 24:53, kung babasahin nyo, ito nakasulat, and were continually in the temple, praising and blessing God. Yun lagi nila ginagawa. Continually in the temple. Sa upper room, naghuling kapunan lang sila. Tapos umalis na sila doon, pumunta na sila sa court of the Gentiles sa temple. Anong ginawa na doon? They are all gathered in one place. Tama nga naman, when we say court of the Gentiles, all of the nations are there. Ibig sabihin, pang buong mundo na yung pagbaba ng Holy Spirit. Number 3, they are filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit. They are not only touched by the Spirit, but they are filled with the Holy Spirit. This means that the Spirit indwells already to the believer's heart. That's the time na bumaba yung Holy Spirit, tumahat na siya sa puso ng mga Kristiyano. Nag-iba na yung ministry niya. Ang ministry niya is indwelling. Kaya ako naniniwala, yung church na yan, nagsimula kung mag-indwell na ang Holy Spirit. Yan. So, yun po yung turo patungkol sa ministry of the Holy Spirit.
Sabi ng John 14:16, and I will pray to the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Ito yung word, forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because of it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth in you, and shall be in you. It means every one of us has the Holy Spirit, at ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito yung nag-move sa atin. Ito yung paulit-ulit na yung ginagawa mo, pero pagka in-expire ka nito, parang bago na ang gagawin mo. Yun talaga ang nagbibigay lakas sa atin. Kung wala kang banal na spirito, hindi ka tatagal sa gawain. Kasi yun talaga energize sa bawat Kristiyano. Kaya huwag yung pababayaan ng spiritual na buhay niyo. Ang Holy Spirit na yan, pahinga yan, pag nag-worship tayo, pag nagkakartal tayo, ang lumang pagkatao niyo ang lumalakas. So, ibig sabihin, i-ignite nyo. Kaya kami ignite ministry. Yun yung proper word ko. Palakasin ang aming spiritual na buhay, kasi nasa atin naman yung Holy Spirit. At siya ay always nanandyan para sa atin. Number 4. And when the Holy Spirit comes, what happened? They began to speak. What is our business? To speak. To share. To tell the gospel. That is our business. All of you, that is our business. This is the business of God. Ano ba trabaho ng church? Lahat tayo salesman. Lahat tayo sales girl. Ano sinesales natin? Words of God. Pag hindi ka nagsalita, pag hindi ka nag-talk, pag hindi ka nag-speak, walang mabibiling produkto. So, yung trabaho natin, mag-speak. Lahat tayo may gagawin. Bawal ang tahimik na Kristiyano. Ang Kristiyano, madaldal. Madaldal siya sa salita ng Diyos. Kita niyo mga nangangaral sa palengke, di sila nahiya. Kahit sa alibahan ng mga tao, preach ng preach. Well, good. Kasi narinig ito ng nila. Kasi ang trabaho talaga ng Kristiyano magsalita. Magsalita na words of God. Ano sabi? Acts chapter 2 verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak. Okay pa niyo? Kaya walang Kristiyano tahimik. Maingay tayo sa salita ng Diyos. They began to speak with other tongues. They did not speak in an unknown tongue. Hindi sila nagsalita ng hindi alam. Dahil lahat ng nakakalamig, nakaintindihan. They did not speak in an unknown tongue, but unknown tongue understood by the hearer. The tongues they speak was not their own initiative. Hindi sila nagsimula nun. Ang Holy Spirit. But it is initiated by the Spirit to them. The tongues they speak was not babble as children do, not mere chatter or a gibberish, but rather a language known somewhere in the world. Mga narinig yung speaking in tongues ngayon, nilalaro-laro lang namin yung mga dila nila. Hindi naman naintindihan yung nakakarinig. So, ang totoong tongues, naintindihan ng nakakarinig.
beneath. And that was the gift given to the disciples at that time. That gift was aimed to easily spread the gospel. Bakit sila pinagsalita ng other tongues? Para mapabilis po ang pagkalat ng salita ng Diyos. Isa yun sa ginamit ng Diyos. Then speak in other tongues, not in unknown tongues. Yung translation ninyo ng unknown tongues, kung may hawak kayong King James Version, yung word na unknown, wala talaga, hindi nakasulat yun. Kung babasa mo yung Greek word, hindi na mabasa yung word na yun. Inilagay nung nagtatranslate unknown. Kaya yung may King James Version, yung letter niya, naka-italics, nakahilis. Ano ibig sabihin ng nakahilis? Lahat yun, inilagay lang nung nagtatranslate. Kasi inaano niya lang yung contextual clues. Pero minsan, hindi tumutumbok sa talaga inaaral. So, yung word na unknown, hindi talaga yung sulat. Kaya, kung mag-aaral kayo ng Bible, pag may nakahilis na gano'n, tulad ng Bible ko, na yung spoken, pag agad yung word, in-insert lang yun. So, isa yung word na unknown tongue. So, ang nararapat, other tongue, hindi unknown tongues. So, yun po yung mga inaaral natin sa Banal na Kasulatan. So, we believe that the disciples speak the word in other tongues, not in unknown tongues. So that was what happened in the beginning of the New Testament church. So, siyempre, tayo po ay nasa New Testament church. Gagawin pa rin natin mga bagay na yan. We'll have to be in one accord. We'll have to gather in one place. We will ignite the Holy Spirit that was within us. And we'll have to speak the Word of God to the world. Yan pa rin ang trabaho ng church. Kaya tayo tinawag na. Pwede po tayo lahat, tayo pinanalangin. Pagkalang salamat po sa mga salitang ito. Tuloy niyo po kami samahan ngayong gabi sa aming pananalangin. Salamat po sa inyong salita. Pinabalik po namin sa lahat ng kapurihan at salamat sa pamaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakita na po natin ang ating chief para po sa ating pagkakayos ng prayer time. Yan, salamat po sa ating message ni David. At dapat po tayo para sa prayer time. Mag-talk po tayo ng phone. Tayo ang magkatiyahin. Simulan na po natin ating live. Okay, sige po. Magsama-sama lang po yung pare-parehong numero. Lahat ng 1, lahat ng 2, magsama-sama. Lahat ng 3. Magsimula na po tayo. Sino po yung 1 sa una at katabi ng number 2? 3 naman po sa likod. 4.
Good evening po. Before po tayo mag-start, sama po natin sa prayer yung anak po ni Pastor Bondaponso, yung si Eliza. So, supposedly ang kanya pong operation ay nakaschedule on May 8. Kaya lang po, may mga chinecheck pa po yung doktor bago po siya iisa lang. So, pag-pray po natin na maging maayos lahat dahil syempre, yung pamilya, they're already prepared na ngayon po yung sa 8 operation para rin sa mga susunod na panahon matapos na. So, pag-pray po natin na makaraos na po. Thank you po. Sa mga mag-pray, isama niyo po ako sa prayer din. Kasi po mag-aanda na ako ng medical procedure maybe this week. Clearance ko lang ng Sabado. Maging maayos po ang procedure. So, salamat po.
Salamat po sa bawat isa. Gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Labo na talalutati sa kanya-kanyang tunay ng tahanan. Naging payapa po ang aming puso at isip sa lahat ng bagay at sitwasyon na aming pinakaharap kami. Salamat po sa iyong pagkabay. Pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat at wala doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod. Ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Lahat ay nagsabi na Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Magandang po sa inyong lahat. At ingat po tayo sa ating pag-uwi.